Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang talan na mula sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para ay maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang Ama at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang gabi? Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes, araw na tayo ay nagbibigay parangal, papuri, at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ng malakas ang atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. May nabasa po akong isang kwento. Isang umaga daw po, may isang misis na gumising. At sa kanyang pagising, kinapa niya po yung kanyang mister sa kanyang tabihan. Ngunit wala ang mister. Kaya hinanap ng misis ang kanyang mister, "Nasaan ang asawa ko?" At may nagsabi sa kanya, "Yung asawa mo, nagsimba." At dahil tuwang-tuwa yung kanyang misis dahil nagsimba yung kanyang asawa, siya ay nagluto ng kanyang paboritong pagkain. Kaya pag uwi naman ng mister, hinanap niya rin yung kanyang misis. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto, hindi niya nakita. Kaya ano ang ginawa ni mister? Sabi niya, siguro, nagluluto yung asawa ko. Kaya pumunta siya sa kusina at nakita niya ngang nagluluto yung kanyang misis. Dali-dali siyang lumapit at binuhat ng pataas yung kanyang misis. Tuwang-tuwa naman yung misis. Sabi niya, "Ang aga-aga, ang sweet mo naman. Bakit mo ba ako binubuhat?" Sabi nung mister, "Nagsimba kasi ako. At ang sabi ng pari, pag uwi namin, buhatin namin ang krus ng aming buhay." Para sa mister, sino ang kanyang krus?
Kayo nagsabi, ha? Ah, kasi mga kapatid, madalas kapag napag-uusapan ng krus, lagi natin itong hinahalin tulad sa problema. Lagi nating hinahalin tulad ang krus na bilang pabigat, mga pagsubok ng buhay, mga hikahos ng buhay natin. Pero tandaan natin mga kapatid, sino po bang unang nagpasa ng krus? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. At bakit po pinasa ng mahal na pong Jesus Nazareno ang krus? Hindi dahil ang tingin niya sa bawat isa sa atin pasakit. Hindi dahil ang tingin niya sa bawat isa sa atin mga pahirap sa buhay niya. Bagkus nung pinasan ng mahal na pong Jesus Nazareno ang krus, ipinaalam at ipinagtanto niya sa atin na tayo ay kanyang iniibig. Mga kapatid, kung gusto natin sumunod sa Diyos, kung gusto natin sumunod kay Jesus, dapat marunong tayong magpasa ng krus. At sa pagpapasa ng krus, ano ang panawagan sa atin? Umibig. Hindi ka matatawag na Kristiyano kung wala kang krus. Hindi ka matatawag na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno kung wala kang krus. Hindi ka matatawag na tagusunod ng Diyos kung wala kang krus. Dahil ang krus ay tanda ng pagmamahal. At kung ikaw ay deboto, kung ikaw ay sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, dapat marunong kang magmahal. Dapat marunong kang umibig. At anong klaseng pamamaraan ang pag-ibig? Ang pagpapasan ng krus. Kaya mamaya, pag uwi po ninyo, buhatin nyo ang krus. At hindi ibig sabihin, bubuhatin ho ninyo lahat ng pagsubok. Bubuhatin po ninyo yung asawa ninyo, yung mga anak ninyo, yung kapitbahay ninyong chismosa. Hindi. Bagkot sa pagpasan nyo ng krus, umiibig kayo kagaya ng pag-ibig ng Diyos. At anong klaseng pag-ibig iyon? Handa mong ibigay ang lahat. Handa mong ipagkaloob ang lahat. Dahil yun ang tunay na pag-ibig. Madali po ba yon? Mukhang hindi. Hindi ho kayo sumagot eh. Madali po ba yon? Hindi ho, di ba? Magmamahal ka ba kahit nasasaktan ka na? Magmamahal ka ba kahit sinisiraan ka na? Magmamahal ka ba kahit pinahihirapan ka na? Pero sa isang Kristiyanong pananaw, magmamahal ka. Bakit? Dahil anong panawagan sa atin ng Diyos? Ang lahat ng nagpasa ng krus, hindi niya pinabayaan. Ang lahat ng nagpasa ng krus, hindi niya inawanan. Ang lahat ng nagpasa ng krus, sinamahan ng Diyos. Kaya kahit mahirap, huwag kang umayaw. Kahit mahirap, huwag kang sumuko. Bakit? Ikaw nga, hindi ka sinukuan ng Diyos. Ikaw nga, hindi sinukuan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ikaw nga, hindi inayawan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil para sa Kanya, ang taong nagpapasa ng krus, sasamahan niya. At paano tayo sasamahan ng krus? Paano tayo sasamahan ng mahal na pong Jesus Nazareno? Sasamahan niya tayong magpasan ng krus. Mga kapatid, ang tunay na deboto, pumapasa ng krus. Hindi lang tuwing mahal na araw, hindi lang tuwing kapistahan ng Quiapo, hindi lang kapag merong pisikal na krus,
kundi ang taong o ang tunay na deboto nagpapasan ng krus dahil umiibig. Kahit mahirap ang magpasan ng krus, hindi umaayaw dahil alam niyang sasamahan siya ni Jesus. Sasamahan siya ni Jesus na buhatin ang krus. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, paalala at panawagan sa atin, kung tunay tayong sumusunod kay Jesus, kung tunay tayong nananampalataya sa mahal na pong Jesus Nazareno, isang bagay ang hindi dapat mawala sa ating buhay pananampalataya. Ano po yun? Magpasa ng krus. At kung tayo ay nagpapasa ng krus, nangangahulugan, tayo din ay umiibig, nagmamahal, kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.